Yung rally, mga kababayan, destabilization rally ng nausog. Nausog talaga niya, Mr. Maravillas. Nausog na nauntog pa. Hindi na natuloy. Gagawin sana, mga kababayan, ngayong hapon hanggang gabi, tulad ng doon na ginawa sa Davao o sa Tagum City. O ngayon, hindi tuloy, mga kababayan, kasi naduwag yung maisog, naging duwag. Tira niya, Mr. Maravilla, sabi, ginipit ng gobyerno. Yun ang sabi nila, hindi daw, mga kababayan, binigyan ng permit. At saka ang sabi, inarangan niya ng mga trucks yung binyo na pribado. Yayaw man po ng may-ari ng lugar ng binyo, mga kababayan, kasi madamay pa sila sa gulo. Yayaw man magbigay ng security yung mga local police. Sabi doon sa mga balita nila, paano man magbibigay ng security yung ating mga local police na alam nila, destabilization, madadamay sila doon. Di ba? Yung mga local officials, gobernador, mayor, magdadalawang isip siyempre. Ina-announce kasi nila na gusto nilang sumugod na sa Palasyo Malacanang. Illegal po yung kanilang mga ginagawa. Destabilization. Walang makikiisa sa ating mga local officials kasi nakikita naman po nila maganda yung ginagawa ng ating Pangulong BBM. Kayo man lang po yung nanggugulo kasi hindi na kayo makapaghintay. Magto 2 years pa lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, binoto ng mga mamamayang Filipino by landslide. Gusto nyo agad iluklok si Inday. Hindi papayag yung ating mga authorities sa ganyang mga agenda ninyo. So ngayon, nag-announce, mga kababayan, si Atty. Vic Rodriguez, dating Executive Secretary, na dahil, mga kababayan, sa mga sabi, binibinta yung posisyon. Yung mga nag-a-apply po sa gobyerno, yan ang mga lumitaw na balita noon, sinibak ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bumaliktad ngayon, kumampi kay Maudix. Kasama na siya dito, mga kababayan, sa grupong gusto mag-destabilize sa ating gobyerno. Ito yung announcement, mga kababayan. Pahayag ng maisog. Alinsunod sa naging pasya ni Pangulong Rodrigo Duterte, nais kong ipahatid sa lahat na hindi tuloy ang pagdaraos ng hakbang ng maisog, isang payapa at malawakang peace rally na nakatakdang ganapin mamayang 5 p.m. sa Bustos, Bulacan. Yung unang paragraph pa lang po ng kanyang pahayag, mali na. Sinong sinasabi ninyong Pangulong Rodrigo Rua Duterte? Dating Pangulo. Kita ninyo, mga kababayan, abogado siya at magaling na abogado. Kasi kung hindi man siya po magaling na abogado, di siya kukunin noon ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang kanyang abogado. Pero tingnan ninyo, dahil sa kanyang galit sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kasi sinibak, yan kasi umakyat sa ulo yung power na binigay ng ating Pangulo, inaboso, pwede din nasibak. Tingnan ninyo ngayon, sumalto yung kanyang pag-iisip na. Yung dating Pangulong Digong, ang tawag niya, Pangulong Digong. Ayan ba? Alinsunod sa pasya ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Tapos na po ang term ni Digong, kaya ang dapat tawag sa kanya, dating Pangulo. Ngayon, Panggulo na. Kasi nanggugulo. Siya lang po yung ganyan, mga kababayan. Yung mga previous presidents, after na mag-expire yung kanilang term of office,
namamahinga na sila. Matahimik sila at tinayaan nila, mga kababayan, na yung sumunod sa kanilang Pangulo na binigyan ng tiwala ng mga mamamayang Filipino makapagtrabaho ng maayos. Pero iba itong si Maudix po. Feeling niya siya pa rin yung presidente. Di ba? So sabi rito, ang naging desisyon ay upang maiwasan ang anumang gulo at kasakitan na maaring idulot ng lantarang panggigipit ng pamahalaan para hindi matuloy ang ating peace rally. Anong panggigipit na sinasabi ninyo? Hindi kayo binigyan ng permit. Kasi ang sabi sa mga reports, okupado na. Pangalawa, talagang dapat hindi kayo bigyan ng permit. Sa totoo lang. Kasi nga po, ang intensyon ninyo, manggulo. Hindi man peace rally, destabilization rally ang inyong ginagawa. Kasi malinaw sa inyong mga messages, sa inyong mga pinagsasabi, mismong mula sa bibig ni Maudix. Anong gusto ninyang mangyari? Itulad sa dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos, tatay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang ating Pangulo. O di anong ibig sabihin nun? Di ba destabilization? Hayaan ba yun ng ating mga authorities na makapurma kayo? Siyempre hindi. Tapos sasabihin ninyo, panggigipit sa inyo, ilagay ninyo, ipalagay natin na kayo yung nasa posisyon. Ganon din yung gawin sa inyo. Pagplanuhan kayong ikudita, i-destabilize, anong gagawin ninyo? Di ba parehas ng parehas ng mga authorities natin ngayon yung gagawin? Normal sa ating mga local authorities to protect the president. Kasi nakikita nila, maayos naman yung ating Pangulo. Ang hindi po maayos, ang pag-iisip kayo. Hindi nga kayo pinapatulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung inyong mga paninira at mga masasamang salita. Hindi man kayo pinapansin. Pero ano kayo? Lahat ng uri ng mga masasamang salita, binitawan ninyo laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos sasabihin ninyo, ginigipit kayo. Kayo ang nanggigipit sa ating mga authorities. Kasi feeling ninyo, kayo pa yung nasa gobyerno. I-foul yung mga pinagagawa po ninyo. Tapos sasabihin ninyo, defend the flag. Kaninong flag? Bakit? Anong ginagawa ng ating pamahalaan sa ating flag? Kayo itong pro-China. Tapos sasabihin ninyo, defend the flag. Defend the flag ng mga Chinese. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang totoong nagdi-defend ng ating watawat, naninindigan sa agresyon ng China, sa pang-aapi, sa bullying. Wala nga kayong ginawa eh. Inayaan ninyo. Lahat baliktad yung inyong ginagawa. Tapos ang tawag ninyo, una, prayer rally. Saan ka nakakitang prayer rally ng punong-puno ng pagmumura? Lahat ng mga masasamang salita, yun ang narinig sa inyo ng mga mamamayang Filipino. Tapos ngayon sasabihin ninyo, peace rally. Paano naging peace rally? Ang gustong i-destabilize ang ating gobyerno, gusto nang sugurin ang Palasyo Malacanang. Paano naging peaceful rally ang ganon? So tama lang po mga kababayan na hindi pinaintulutan ng ating mga authorities ang ganitong uri ng mga tao. Walang ginawa manggulo sa ating bansa. So sabi ni Vic Rodriguez, hindi po tayo papasupil sa pagmamalabis ng administrasyon. Antabayanan po ninyo ang mga susunod nating pagkilos. Protect and defend the Constitution. Walang maniniwala po sa inyo. O ngayon, ito yung sabi ng isang koalisyon mga kababayan. At sabi doon sa mga nakuha nating balita, the reason kung bakit kinot off itong rally, destabilization rally nila, kasi wala man pong nahikayat na maraming tao. Kasi siyempre, Bulacan po ito, hindi man ito Davao. Doon sa Davao, pwede makapaghakot sila ng maraming tao. Pero dito po hindi. So, napilitan mga kababayan na i-postpone na lang kasi baka lang mapahiya sila, langawin. Yun yung mga lumitaw na balita. At ito ngayon, basahin ko sa inyo po. Galing sa koalisyong Bulaqueño para sa pagkakaisa, Statement on Maisog Rally, Bulacan. Medyo malabo. Dito na lang po sa cellphone ko, mga kababayan, medyo malaki-laki din yung litra dito. O yan po siya. So
So sabi dito mga kababayan ng koalisyong Bulakenyo para sa pakikibaka pala, hindi pagkakaisa, pakikibaka, statement on Maisog Rally Bulacan. Sabi rito, kaming mga nasa koalisyong Bulakenyo para sa pakikibaka ay naniniwala na sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. makakamit ang tunay na reforma sa buong bansa. O, kita mo na. Suporta pala ito, mga kababayan, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kami ay hindi makikiisa sa Maisog Rally. In-invite siguro po ito. Ngayon, nagpalabas ng statement na isasagawa ng mga taga-suporta ni dating Presidente Rodrigo Duterte dahil wala kaming nakikitang basihan para sumama sa mga ganitong pagkilos. Yan po, mga kababayan. Noong nanalo si Bongbong Marcos noong 2022, kami ay nagprotesta laban kay Marcos Jr. dahil ang akala namin ay magiging kagaya siya ng ibang mga presidente na labis kinitil ang buhay ng mga Pilipino at bumaon sa ating bayan sa dusa. Kami ay nagkamali sa aming pagtingin kay Pangulong Marcos kasi hayagan naming ipinapahayag ang buong suporta sa kanyang administrasyon. Demokrasya ang susi para sa kaunlaran ng ating bayan. Noong 1986, kami ay sumama sa Pangulong Cory Aquino para ipaglaban ang ating kalayaan laban sa diktadura. Ngayong 2024, susuportahan namin si Presidente Bongbong Marcos hanggang matapos niya ang termino niya dahil ito ang pinaka mainam na gawin at makabubuti sa ating inang bayan. Piliin natin palagi ang tama at ang demokrasya. Labanan natin kung may mali, suportahan natin kung tama. Itigil na ang iba't ibang galawan na makakasira sa pag-unlad ng ating bayan. Sama-sama nating ipakipagbaka ang ating mga karapatan sa gitna ng tumitinding krisis sa lipunan. Pagdingkuran ang bayan at ang sambayanan. Lagit-laging para sa bayan. Ayan po. Ayan po ang pinalabas na statement ng koalisyong Bulakenyo para sa pakikibaka. Kaya siguro po kinull-off. Ang akala nila, itong grupong ito mga kababayan ay sasama sa kanila. Hindi po sumama. Ngayon, pinalalabas na mga kababayan ng grupo ni Maudigs, ng organizer, ginigipit daw sila. At sabi mga kababayan, mamayang 7 o'clock yata, magpapapress con sa SMNI, yung mouthpiece po nila, yung channel nila, si Maudigs, para kondinahin ito pong panggigipit daw sa kanya. Wala po sa natura ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang manggipit sa inyo. Sa inyo po, yon. Nasa pagkatao po ninyo ang ganong uri ng panggigipit. Pero sa ating Pangulong Bongbong Marcos, malayo po. So kumbaga, hindi kayo binigyan ng permiso ng local government unit kasi siyempre, ang ibig sabihin nun, nakita nila hindi makakatulong sa kapayapaan ng ating bansa at ng Bulacan ang inyong mga ginagawa. Ibig sabihin, hindi kumbinsido sa mga ginagawa ninyo. At sila, alam nila na destabilization ang inyong ultimate objective to destabilize this administration. Bakit naman makikisali ang local government sa ganyang gawain? Di ba? At bakit isi-secure kayo ng local PNP?
na alam nila nanggugulo kayo. Tama? Sa mangyari niyan, magiging partisipan pa sila sa kaguluhan dito sa ating bansa. At alam nila kung anong affiliation ninyo. Ayaw nila sa mga pro-China. Di ba? At hindi sila naniniwala doon sa mga sinasabi ninyo, ng grupo ninyo, na ang ating Pangulong Bongbong Marcos gustong kaladkarin sa gira ang ating bansa. Malabo ang inyong mga propaganda, mga noto proxy war. Walang ganun po na mithiin ang ating Pangulong Bongbong. Ayan man lang po mga kababayan, abangan niya natin mamaya kung ano yung sasabihin niya sa press con. Siguradong lahat pagmumura na naman. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.